Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa programang Usapang Legal. Kasama po si Attorney Cam. At pag-uusapan po natin na napakagandang topic po ngayong gabi. Ayan, may kinalaman po sa ating mga homeowners associations. Ayan, kayo po ba ay miyembro ng HOA? Ayan. Kasi sa ngayon po, no, kapag nakikita nyo kung kayo po ay nasasama sa mga groups, ayan, medyo nakikita doon kung meron bang hindi pagkakaunawaan ang mga magkakapitbahay. Usually ganoon naman po pag sa barangay, di ba po, yung iyong kumare, kumpare, nakapitbahay, no? Minsan di kayo nagkakaunawaan. Ganon din po, no, kapag kayo po ay nasa subdivision. Wow, subdivision, sana all. Kung saan meron pong homeowners association. Lagi po natin napapakinggan to, HOA, 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 HOA. Tapos minsan, no, nagkakaroon din po ng sigalot, hindi pagkakaunawaan. Pero ang mga homeowners association po, meron pong sinusunod na guidelines po, no? In fact, no, kapag merong problema sa HOA, ayan, saan ba tayo tatakbo? Doon sa DH-SUD. Ayan, yung dati pong HLURB, ngayon po ay DH-SUD na. Kung saan marami pong mga reklamo ang mga nakakarating sa DH-SUD. Kasama na po dyan yung pagkakaroon lagi ng failure of election, violation, o kaya yung mga nata-terminate, no? Kung hindi man membership, dun sa my board of directors. Yan, ang DH-SUD po ay Department of Human Settlements and Urban Development. Ayan, at doon po, no, sinesettle kung kayang isettle yung mga problema ng ating mga miyembro. Ayan. At kung pag-uusapan po, no, yung membership, ayan. Yung membership po sa HOA, ayan, usually po, general rule, ayan, voluntary, ibig sabihin kailangan magpamiyembro ka bago ka maging miyembro ng association, pero may mga exception. Kunyari, merong automatic or compulsory membership, no, na nakalagay dun sa contract to sell, deed of sale, o kaya yung mga other instrument, no, na nakalagay po doon sa property, o kaya dun sa mga ibang mga dokumento, so magiging compulsory member ka. So bakit nagiging compulsory member? Kasi may mga iba po na halimbawa pinatupad, no, ng isang HOA ang pagbabawal ng halimbawa po, pasensya po sa mga kumakain ngayon, ng pagpupupo, no, ng mga hayop doon sa kalsada or anywhere, no, at ito ay may fine. Tapos sabihin mo na hindi ka voluntary na nagsagawa, no, ng pagiging miyembro ng isang HOA, sasabihin mo, defense mo agad, ay hindi po pwede yan, hindi ako miyembro dito, bakit bound ako ng rules? So may mga ganun po, no, kaya minsan ang membership po nagiging automatic, depende po, no. Teka muna, meron muna tayong flash report. Flash Report! Flash Report! Grabe ang mga ganap dito po sa ating bansa, doon sa mga revelation at sa mga resignation. Kaya naman po, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa, ipinilalagay po ni Secretary Vince Dizon sa Immigration Lookout Bulletin Order. Ayan na. Eto na, ready na? Ayan, nandyan si RH29, Boy G, Boy Gonzales. Ibalita mo nga to, Boy. Attorney Cam, hiniling na rin ni DPWH Secretary Vince Dizon na sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa kanyang pinilitang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y sa gitna pa rin ng ginagawang investigasyon sa maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Batay sa nilabas na kopya ng kagawaran, ipinilalagay din sa ILBO para bukod kay Bonoan, sina Candaba Pampanga Mayor Rene Maglange
at ilang opisyal ng MBB Global Properties Corporation. Ang layunin ng ILBO na bantayan ang paglabas na bansa ng mga nabanggit na dating opisyal ng DPWH habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga ghost at palpak na flood control project. Sinabi ni Dizon na tugon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang lahat ng posibleng sangkot sa maanumalyang proyekto. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Boy Gonzales. Grabe na ang mga turnover ng mga events after ng Bulgaran session. Roll call nga ang tawag nila doon. Oy, nag-roll call. At pagbubulgar ng mga kongresista, tapos nito yung mga senador, no? Dito sa may flood control project, kanya-kanyang scape na, no? At hindi lang yun, yung iba naman po, biglang nagkaroon ng pagbabago, mabilisang kudita ba, no? Na nangyari po sa Senate. At yan, no? Madaming mga anggulong tinitignan, no? At madaming mga political analyst ngayon, at hindi lang yon, yung mga Gen Z woke na. Actually, sabi nga nila itong mga proyekto, corruption sa gobyerno talagang matagal nang nandyan. Ngayon lang nabulgar. At kitang-kita, merong resibo, lalong-lalo na ang mga limpak-limpak na salapi sa table. Sana all ganun yung nasa table. Yung nasa table ko, puro din signature ng mga OT. Dati, tsaka mga PO. Anyway, balikan po natin yung ating topic ngayon. Ano nga ba ang mangyayari kung halimbawa ang isa pong miyembro ng Homeowners Association ay magiging isang delinquent member? Ayan. Kasi pansinin po ninyo, 'di ba? Kapag ikaw po ay miyembro ng HOA, kunyari nakabili ka po ng bahay sa isang subdivision at merong homeowners association, yan, nakaka-LL ka na, no? Nakaka-HOA ka sa barangay, walang HOA-HOA. Sa barangay, ay mga barangay natin nandyan lang, no? Ang sistema kasi, no, para itong homeowners association, para magkaroon din sila ng asosasyon kung saan pwede nilang ma-regulate, no, yung kanilang miyembro ayon sa kanilang mga napagkasunduan, lalong-lalo na kapag nagkakaroon ng General Assembly o yung pa-meeting, no, na tinatawag natin. At kung kayo po ay nasa HOA, alam po ninyo yung tinatawag na association dues. In fact, hindi lang to sa sa mga subdivision. Meron din po nito sa mga condominium units. Ayan. Kasi sa mga condominium units, di ba, meron din po tayong tinatawag na association dues. At kapag magbabayad ka ng association dues, alam niyo po ba na surprisingly, mas mahal po ang association dues every month ng mga nasa condominium. Kaya nga sabi nila akala nila sa condominium makakatipid ka. 'Di ba? Kasi secure ka, tama nga naman, check. May maintenance ka, check. At yung para bang convenient for you. Lalong-lalo na kung nasa city ito, no? O kaya nasa mga mataong lugar, malapit sa mall, check. Yan. Pero ang hindi nila nakikita, yung pagbabayad ng association dues. Lalong-lalo na kapag mas malaki yung nakuha mo, 2 bedrooms, o kaya yung penthouse, lalo na siguro may penthouse pa ba dito, mas malaki po. Per square meter ang singilan. So, may mga kakilala tayo na kapag nagbabayad ng association dues sa mga condominium units, 5,000. In fact, pati nga yung parking space na wala namang mine-maintain, siguro walis lang or whatever, meron din pong associations at mahal. Mahal po siya. Kaya magugulat ka na per year, no, ang laki ng binabayaran mo na association dues sa mga condominiums. Mas mura pa po ang association dues sa mga HOA, no, nasa subdivision, except dun sa mga mayayamang subdivision. Yung mga
ano ba? Dasmariñas Village, Alabang, Forbes. Wala tayong ano dyan wala tayong alam kung magkano yung mga association dues, baka mas mahal. Dahil, of course, kilala naman natin yung mga na nakatira doon mayroong mga kakayanan at may mga business. So kailangan ang kanilang security depende kasi alam niyo sa association dues ang binabayaran niyan security, yung sa may basura, binabayaran yung sa may maintenance, 'di ba? So maraming mga binabayaran po diyan. So, mas malaki ang security, mas mahal ang association dues dyan. Syempre, di ba kung ikaw ay isang nakatira sa yayamanin or nakaka-LL na mga subdivision, ayaw mo na may binavalue mo ang privacy at gusto mo strict ang mga nakakapasok dyan. Di ba? Nag-viral pa nga, di ba? Meron parang hindi pa napasok ng mga pulis, no? Doon sa area nung sa may subdivision or whatever. So, talagang abide by the rules talaga sila na ang mga bisita kailangan tatawagan pa ng mga guard, no? Sa ibang mga subdivision, hihingaan lang ng ID para makapasok ka. Pero dun sa may mga iba, kailangan may go signal from the member of the association regarding sa pagtanggap ng bisita. So, hindi ka basta-basta makakapasok. Pag mga ganyan yung mga maintenance or security, mahal. Mahal po. Maharlika ang association dues dyan. So, pag hindi tayo nakakabayad ng association dues, within a specified period of time, sabihin na natin, nakalagay ay at least 3 months, 3 years, ang tagal na, di nakabayad. So, nagiging delinquent member tayo na tinatawag natin, no? Nagiging isa kang pabayang miyembro, delinquent. Yung mga rights mo, di ba? Ano bang rights mo ang maaaring ma-terminate? Isa kang delinquente na miyembro. Hindi ka tumutupad, no? Doon sa ating usapan, especially sa General Assembly. Kaya mga iba, masipag umattend ng General Assembly. Like for example, ako, no? Kapag merong mga botohan sa pagtaas ng association dues, present tayo dyan. Kasi minsan, merong mga option dyan. Kunyari, this month, magtataas ng association dues kasi hindi makaya yung cover or di makover lahat ng mga expenses ng HOA regarding sa maintenance, sa security guard, no? At sa iba pa, no? Sa basura. So, papaano na? So, ang mangyayari dyan, bobotohan, may increase tayo this month na 100 pesos. Tapos minsan may magpo-propose, masyadong mahal po yung 100 pesos, let's have 50 pesos, no? Na monthly na increase. So, magbobotohan, sige, sino in favor sa 100? Yan. Sino in favor sa 50? Yan, tataas tayo, 50. So, kung sino manalo, so yon. So, yung mga board, pagkakasyahin kung kung ano yung napagkasundoan, no? So may mga ganyan po, no? Kaya po merong mga guidelines din na sinusunod from DHSUD, no? Ito po yung Magna Carta of Homeowners Association, especially ngayong 2024, no, na-revise na nila. Yan na po ang sinusundan ngayon ng ating mga HOA, no, para tignan kung sila ba ay sumusunod sumusunod sa direktiba, no. Kasi hindi po pwedeng sila ay gawa lang ng gawa o sila yung nasusunod. Siyempre, meron din silang guidelines, especially kung anong nakalagay doon sa kanilang bylaws. Ayan. So, importante po yan. So, again po, no, isa sa mga karapatan ng ating mga HOA members, syempre yung mag-inspect ng mga association books and records during office hours. Ayan. In fact, no, kapag mga General Assembly, meron namang mga nakakabit na mga attachments, especially mga expenses, kung saan nanggagaling. Ayan. Parang kami sa KBP, kapag may monthly meeting kami, talagang
pinapakita kung ano yung mga expenses, may savings ba, kaya pa ba, laban, ganun. O ano bang kailangan natin, ayan, yung mga delinquent natin, nagbayad ba, kahit pa paano, nakadagdag pa, no, sa ating funds, ganun. So, yun po, no. Siyempre, kasama rin po dyan to participate, no, sa election, bumoto, at saka sila po ay eligible din po for any elective or appointive position. Ayan, may mga position din po sa mga board of directors, like for example, president, sino bang vice president, ang secretary, may treasurer, may auditor, mga ganun. So meron silang mga position din. Tapos meron ding kapag merong nag-aaway, adjudicator. Yung tagapagbate ng grupo, meron yan. At syempre pag may mga meetings tayo, ang ating mga HOA members ay merong rights to attend po sa mga association meetings. Ayan. At syempre pag ikaw ay isang miyembro, ma-enjoy mo lahat ng karapatan na nakasaad dun sa inyong bylaws, dun sa inyong association. Ayan, no? I don't know lang kung bakit maraming mga nag-aaway-away, no? Pagdating po sa HOA, no? In fact, no? Meron talagang mga nagkakademandahan pa dito at umaabot pa sa Korte Suprema yung kanilang mga kaso. So, dahil ang mga nasa subdivision nga, medyo especially kapag malakihang subdivision, mayayaman, class A talaga ang mga nakatira, ay talagang parang hindi mo na kailangang magkaroon ng ano ba to? Trabaho. Pwede ka na doon. Pwede ka na doon as officer o kaya no, as employee. Ayan, may ini-employ din po ang ating mga HOA, ayan, na mga empleyado which nagiging regular employees. Kasi yung mga board of directors, napapalitan po yan eh. Yung mga regular employees yun, medyo hindi na yan. At kasama po, no, kapag ikaw ay na-declare as delinquent, no, lahat ng mga privileges tsaka rights mo masususpend, except lang, meron exception, hindi masususpend yung iyong karapatan na mag-inspect ng books ng iyong association. So, napakaganda nitong topic na to kasi kadalasan din po, no, sa DH-SUD, marami pong mga problema na nilalapit sa kanila. In fact, no, especially sa mga condominiums, po, marami, hindi ko alam kung bakit stress talaga sa condominiums, yung tipong parang every year talaga, no, tumataas yung kanilang association dues. Tapos hindi lang yan, no, minsan maraming nagkakaaway kasi pagdating sa condominiums, haligi lang po ang pagitan niyan. So pag may tumahol na aso sa kabila, okay, nag-joke eh. Reklamo agad yan. Di ba? Kaya nagkakaaway-away yung mga nandyan sa mga condo units na yan. Pero eventually, sabi nga natin, hindi mo mapapalitan yung iyong kasama o yung sa condo, tower mo kung saan ang kinalalagyan mo, o kaya naman yung kapitbahay mo. 'Di ba? So, pag-uusapan pa natin yung mga ibang karapatan ng ating mga homeowners association, tsaka yung mga gustong magsilbi sa ating community bilang board of directors or board of members, pwede naman. Kasi usually dito po, pag ikaw ay board, naku po, walang bayad. Yun. Ayan, talagang puso lang, no? Pero maraming mga allegation lagi kapag hindi na maayos ang expenses, saan napupunta, mayroon bang kurakot, pati sa HOA, may kurakot na rin. Parang ganun lagi yung connotation, no? Especially kapag medyo milyon ang pinag-uusapan natin, o kaya, I don't know, kung umaabot ng billions, no? Yun sa mga mayayamang lugar. Kasi, kung magkano yung per may-ari ng isang property dun sa subdivision na yon, so malaki ang kanyang share, no? Yung iba kasi per square meters yung iba talaga per household ang singilan.
Babalik tayo, ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo, nakakasama pa rin po dito po sa DZRH Usapang Legal. Ako po si Attorney Cam. Oras po natin, 2 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacas, hindi pagsunod ng immigration sa immediate release order ni Joseph C. Pagsira umano sa imahe ng bansa sa mga foreign investors ayon sa PCCI. Ang buong detalye RH27 Noche. Attorney Cam, ang patuloy na pagkulong sa negosyanteng si Joseph C. sa kabila ng utos para sa pagpapalaya at sumisira umano sa imahe ng o pambansang imahe bilang destinasyon ng mga foreign investors. Ito ang statement ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Ayon sa PCCI, hindi lamang umano sa mining industry, kundi para sa lahat umanong business community. Ayon pa sa PCCI, si CI Chairman ng Global Ferronickel Incorporated ay ikinulong ng Bureau of Immigration sa Taguig City noong nakaraang buwan, August 21, sa akusasyon ng falsification ng Filipino citizenship. Sa kabila umano ng maraming naunang desisyon sa citizenship ni C, kabilang na ang Department of Justice at Supreme Court. Ipinag-utos ng Taguig City Regional Trial Court Branch 271 itong September 4 ang agarang pagpapalaya kay C matapos ang petisyon para sa writ of habeas corpus na inihain ng mga abogado ng GFNI. Ngunit patuloy umanong binaliwala ng BI ang utos sa kabila ng pagkakabis at agarang pagpapatupad sa release order ng korte. Din ang PCCI, nagdudulot lamang umano ito ng paghina lalo na sa sektor ng turismo dahil umano sa kawalan ng katiyakan sa pagninegosyo sa bansa, bunga ng hindi pagkakapare-parehong pagpapatupad ng patakaran at pagsunod sa tuntunin ng batas. RH27, Noche Cacas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Pinag-uusapan pa rin po natin ngayong gabi ang may kinalaman po sa pagiging isang delinquente. Grabe no? Delinquent member ng isang homeowners association. At saka kung halimbawa, no, merong mga hindi sinusunod doon sa mga polisiya, doon sa bylaws ng yung association, ano bang mangyayari? Ano bang sanction, no? Unang-una, bakit ba tayo natatawag na delinquent? Mapa-condominium yan, mapa-subdivision yan, o kaya lote lang. Alam nyo, kahit lote lang po, meron pong bayad yan. Meron pong ano yan, tawag dito, association dues pa rin. Sabi ko nga sa inyo, parking lang sa condo, napakamahal. Hindi naman siya at par, no, dun sa unit. Kapag medyo mas malaki yung unit mo, baka mas mahalaki ang iyong association dues. Kapag medyo nakakaluwag ka, hindi mo mararamdaman. Pero kung halimbawa, ikaw ay bumili ng isang condominium unit, kasi nga gusto mo, may investment ka kahit papano, no? Mararamdaman mo yung bigat, lalo kung hindi ka sanay na magbayad ng association dues. Promise. Kasi kami, halimbawa ako, nakatira po ako sa barangay. Sa barangay namin walang association dues. So nung nagbabayad na, no, yung aking asawa ay nakabili ng condominium unit. Nagulat ako, sabi ko, ano to? Ba't association dues? Mahal-mahal. Grabe. Grabe talaga, grabe. Ganun. Tapos, namahalan na ako dun sa dues namin yung maliit lang yun, studio unit. What more dun sa mga talagang class A na mga condominium units, yung mga talagang sosyalin. Yung sa amin kasi parang, sapat lang. Sakto lang. Pero yung iba, paldo-paldo Tama ba yung term ko? Paldo-paldo dun sa mga condominium units. Mahal ang association dues. Kapag ikaw ay hindi nakabayad ng association dues, lalong-lalo na sa mga ganun din, sa mga subdivision,
So, magiging delinquent member ka. Failure to pay at least 3 months, no? Ng association dues, ayan, delinquent ka. Kasama na dyan, kapag halimbawa, hindi ka sumusunod, no? Doon sa mga rules and regulation and policies na ini-issue ng inyong association, especially kapag nakalagay po siya sa bylaws, pwede ka ring ma-declare na delinquent, no? At ganun din po, sometimes sinilalagay din po, no, yung failure to attend, ayun, yung meetings in person or by proxy. Ibig sabihin kasi kung di ka makaka-attend, pwede ka naman magpadala without without justifiable reason, kasi pwede ka magsabi na, oops, hindi po ako makaka-attend because I have important matters to attend to, kaya naman I have some personal matters to attend to, ganyan. Pero dahil mayroong emergency, pero kung wala lang, di ka lang umattend, di mo feel, so pwede kang magkaroon, pwede kang ma-declare na delinquent member. Okay, pag delinquent member ka, ito na yung sinasabi natin, no? Ano yung mga kaparusahan, no? So, unang-una, yung hindi mo ma-enjoy yung mga rights and privilege ng isang homeowners association. Okay? At hindi lang yan. Kung halimbawa, no, nagkaroon ng dahilan, no, kung bakit ang dahilan mo ay hindi ka na, sumusunod ka naman sa mga rules and regulation, hindi ka lang nakakapagbayad. No? Pag di ka nakakapagbayad, pag nabayaran mo yung arrears na tinatawag natin, automatic, no? Automatic, ikaw ay may reinstate na in good standing, no? Kung yun lang naman ang problema, bayaran mo lang. Okay? Tapos, hindi lang yan, no? In fact, sa mga ibang mga idle land pa lang to, ha? Ibig sabihin, mga damo-damo pa lang yung mga damo-damo pa lang yung mga tumutubo dito. Meron ding association dues. Yan. Kasi daw, tinitrim pa nila yon. So, mahal ang pagtitrim. Pag nakita mo na puro damo na yung lote mo, hindi ka kasi nagbabayad ng association dues. Ayan, hindi na maintain. Minsan, no, ano bang sanction pag hindi ka nagbabayad ng association dues? Minsan, hindi ka na hihilahan ng basura. Isa rin yan, di ba? Hindi nalilinis, no? Yung harapan. Hindi naman, siguro. Baka naman masipag yung mga maintenance crew natin na nawawalis pa rin kahit gano'n. So, may mga ganun po, no? At saka hindi lang yon, sikat ka sa HOA kasi delinquent. So, hindi ka nagbabayad. Not necessarily because hindi ka makabayad na, kasi may mga iba na hindi talaga nagbabayad na nananadya. May iba naman talaga na nakalimutan lang kasi umalis ng ibang lugar, no? Pumunta tapos late na nakabalik. O kaya naman, may iba naman talaga na kinapos, no? Kasi merong mga subdivision na kahit na nasa subdivision sila, hindi naman talagang well off. May mga iba talaga, no? Subdivision ng mga doctors, engineers, architect, no? Talagang dun sila, sama-sama sila. Kapitbahay mo, engineer eh. Yung kapitbahay ko dito, architect. Kapitbahay ko, contractor. Wow, saan yan? Saan yan na yan? Baka sa mga mayayamang subdivision. Diba? So, minsan, pare-pareho silang profession. Ayan, minsan kasi magkakakilala yan. Tapos, maganda doon sa subdivision namin, bumili ka ng bahay. Okay. O minsan naman, merong isang subdivision. Yung ano natin, puro lawyers. O kaya naman nagtatrabaho sa government. Minsan may judge. No? Minsan, nasa isang lugar din sila. Kasi nga, nagkakakilala. Siguro, ito, nare-recommend. Pero may times talaga na, may mga subdivision na puro mga well-off. Pero hindi lahat po ay well-off. Merong iba talaga na hindi sinwerte, so hindi nakabayad ng association dues, no? Tapos, hindi lang yon, may mga iba po kasi na, halimbawa yung bahay, binili ng mga OFWs, pero hindi tinirhan. Umalis na, tapos napabayaan. May mga iba naman na nabili, tapos hindi nabayaran, na foreclose. No? May mga ganun pong mga eksena, no? May mga iba naman na tenant lang yun nandoon o kaya pinarentahan sa iba, no? Tapos yung tenant hindi pala nagbabayad. So na declare na delinquent yung member. So may mga ganun po. So always make sure kung sino man po yung pinatira nyo dyan, nakakabayad for the association dues. Kung hindi naman po makabayad, okay lang po na hindi makabayad. Wala namang problema doon. May mga iba na mga association na
O sige, bayad ka kahit paunti-unti para gumalaw lang yung record. Tapos we're not gonna declare you delinquent. May mga mababait na ganyan. Kasi yung mga iba, yung sobrang strict talaga na, ay, hindi nakabayad, delinquent. Pwede namang daanin sa mabuting usapan. Kapag nadadaan naman sa usapan, hindi naman, medyo malaki na yung arrears mo. So, bayaran na lang natin ng paunti-unti. Basta gumalaw lang siya, sa abot ng iyong makakaya, para hindi ka ma-declare na delinquent. So, pwede po yun. Now, may mga ibang association po na may control sila pagdating sa, I don't know kung totoo to water supply, o kaya naman po ay electrical, ganon. So, yung kuryente, no? I don't know kung paano, pero may mga siguro may ganong sitwasyon, no? Pag halimbawang asosasyon, kontrolado nila yung sa water supply or whatever, bawal na bawal po na halimbawa itong member na to ay delinquent. Tapos sabi mo, ikat natin yung tubig para magbayad siya. Or tanggalan ng kuryente para magbayad siya. Hindi po pwede. So bawal po yun. Kahit delinquent po, ang isang miyembro, ang basic utilities niya, hindi po pwedeng makat. Water and electric, kung meron kayong power or authority, makontrol yan, hindi nyo pwedeng gawin na ikat ang kanilang basic necessities, which is water and energy. Okay? Ayaw naman natin yon yung tayo po ay maging delinquent. Pero kung hindi naasahan sa panahon at meron talagang times na tayo ay gipit, no? Wala nang problema. Pag tayo nakaluwag-luwag, bayaran ng arrears para automatic member din agad, ano? Walang problema yan. Okay. So, pag-usapan din natin, no? Yung mga halimbawa articles of incorporation and bylaws, importante ba yan na malaman ninyo? Of course, no? Inspection sa mga records, of course, importante din yan. At halimbawa yung mga, huwag kayong mag-alala, meron din kayong file dyan sa office, no? Sa HR, tawag dyan, 201 file. Ewan ko na sa mga association. So, meron din kayong parang folder dyan. Tapos doon makikita kung may mga violation ba kayo, o kaya naman ay meron ba kayong hindi nagawa, o kaya meron ka bang hindi nabayaran. So, nandyan lahat yan. So, you just have to inquire. Okay, may mga staff, no? Minsan sa mga HOA, of course, yung mga clerical work, no? Sometimes yung mga board of directors, no? Yung mga homeowners natin na members, hindi na maaasikaso yung clerical works. Yung tipong, kanya-kanya tayo, 8 hours tayong duty dito para, pag may concern, merong isang naka-duty. Usually, hindi nila kaya yan eh. Unlike sa mga barangay po, di ba? Yung mga kagawad, parang 7 sila, may Lunes, sinong assign dyan, Martes, Miyerkules, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. So, 7 kagawad, isang araw sa isang linggo, meron kang duty. So, sa sa homeowners, meron silang mga gumagawa for the clerical works. At itong mga clerical works na to, yung mga gumagawa nito, ini-employ po ito, no? So, they get the status of a regular employee. Okay? So, sometimes pati yung maintenance, no? Regular employee din sila. May sahod po sila, no? At may mga iba po na maganda benefits. Teka nga, no? Nakalimutan ko bago ang lahat. Yung mga nagme-message pala sa atin, magandang gabi po. Pasensya na, no? Na medyo na-overwhelm tayo ngayon sa mga comments tsaka mga reports, no? From our reporters. Good evening po, Leo Havares, Romel Livid. Tuning in po mula sa Muñoz City. Ayan, sa Nueva Ecija. Ivy Gutierrez. Nanonood din po. Florence Regalo, always listening. Thank you so much po. Roxanne Costo, ayan, ang ating paboritong manonood. Tsaka nakikinig sa atin. Josephine Garimbao, Henry Dolohan, Jericho Ferrer. Shout out daw. Sige, pag may time ka, pag pumunta ka dito, Jericho, DCRH shirt daw. Tristan Wyatt Gulay, good evening kay Papa Will and Mama Beth. Ganun din po kay Tita Erlinda Agloco and Walter Agloco. Ayan. Pero bago yan, ito muna. Flash report muna tayo. Flash Report.
Flash Report! Ano ba naman ito? Warrant of arrest ipinalabas na laban sa isang konsehal ng Maynila sa kasong lascivious conduct. Aba, RH29 Boy G, balita mo nga to, Boy Gonzales. Attorney Cam, naglabas ng warrant of arrest ang Manila RTC laban kay Manila First District Councilor Rosalino Ibay Jr. kaugnay sa kasong malay nag-aawain o lasciviousness conduct under Section 5 na RA number 7610 as amended. Yes, Boy G? Attorney Cam, as amended By Republic Act 11648, yap. Oo. Oo. At batay sa warrant of arrest na inilabas ng korte, inatasan ang mga otoridad na arestuhin si Konsehal Ibay na sinasabing residente ng Moriones dito sa Raksabago sa Tondo, Manila o samang sa matagpuan at dalhin sa korte upang isailalim sa tamang proseso. Itinagda ang piyansa sa halagang 400,000 pesos Naku. na maaaring ibigay sa magitan ng corporate surety o kaya property bond, cash deposit upang matiyak ang pagdalo ng akusado sa mga pagdinig. Ipinagutos din ng hukuman ang paggamit ng body-worn na camera at iba pang recording device sa pagpatupad ng warrant alisunod sa patakaran ng Korte Suprema na ipinatupad pa noong August 1, 2021. Ang warrant of arrest sa Atty. Cam ay nilabas lamang ngayong September 10, 2025. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa, Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Grabe naman ito, no? Tignan natin kung meron bang basihan itong kasong ito, no? Sa mga konsehal natin, dapat kayo po ang maging role model. Hindi po dapat kayo kinakasuhan. Anyway, isa pang pagbati, no? Magandang gabi rin po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. Siyempre, shout out din tayo kay Nanay Connie, dyan po sa may Virac, Catanduanes. Magandang gabi rin po, of course, sa mga nanonood sa atin. Hi and good evening kina Mario Liave. Ayan. Joey Cas. Uy, thank you so much. Lodi, Ivy Gutierrez and Maridel Makaya Furukawa. Ganda ng pangalan Maridel Makaya Furukawa. Parang may Japanese lahi ito, no? Yung iba kasi, alam mo kung Japanese yung kanyang yung surname o kaya naman Chinese, no? Like for example, C. Yan. Ano ba? Ko. Mga Tan. Ano pa ba? Gokong Wei. Ayan yung mga mga Chinese na kilala natin na mga businessman. Okay. Siguro bago ko magpaalam, no, isang maganda lang po noon sa Magna Carta for Homeowners Association na pinatupad po ngayong 2024 pa to kung saan yung tinatawag natin na quorum and election. Dito po kasi nagkakaroon ng gulo lagi kasi kapag hindi po nakukuha yung quorum, no, ng mga homeowners, yung halimbawa hindi bumoto, kunyari 200 kayo, so kailangan ang quorum natin 100 plus 1 majority, gano'n, no? Hindi nakukuha, so nagkakaroon ng failure of election. Ngayon po, yung quorum in election, ang sabi po doon sa bagong DH Sud, no, na Magna Carta for Homeowners Association 2024, no, yung mere receipt of notice of election. Halimbawa, pumunta ka doon, kinatok mo yung mga members, no? O meron po tayong election, boto po kayo, kung gusto nyo po, mag-apply din kayo as board of directors. Halimbawa, mere receipt of notice of election, nagkaroon na ng notice, no, na okay, napost na natin sa 3 conspicuous place, o kaya more than pa, eto na, kailangan nilang
acknowledge yung receipt of notice of election. At halimbawang na-acknowledge na nila, counted na po yun in determining the existence of a quorum in the said election. Doon makikita kung meron ng quorum. O, di ba? Ang ganda. So, hindi na magkakaroon ng failure of election. So, kapag nagkaroon na ng quorum, so, pwede na, no? Kung sinong manalo dun sa election, sila na ang magiging board of directors. Yun ang bago ngayon. Ayan. So, dati kasi laging holdover capacity, no? Medyo tumatagal. Tas yung iba, tinatamad na yung homeowners, di na lang bumoboto pag very satisfied naman sila dun sa kanilang HOA board of directors, no? So, ito na yung isang solution na nakita nila na yung mere notice of election, acknowledgements of the notice, sufficient na to constitute a quorum. So, yun ang isang napakagandang nangyari dito sa revised Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 9904, otherwise known as Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, nilabas po noong 2024. Napakabilis ng oras. Thank you so much po sa mga tumutok sa atin. Again, every Mondays, Wednesdays, and Fridays po. Kasama niyo po, ako po si Attorney Cam. Every Saturday and Sunday, kasama naman po si Attorney Rina Seco. At magkakarinigan po tayo, magkakita ulit tayo Friday, pero laging tumutok lagi sa DZRH. Muli po ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, alas 7:28 na ng gabi.